Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Nakikita nyo na nga, abangan ng good news mamayang 4pm. Mamayang 4pm na nga magaganap ang pagsasanib puwersa ng GMA7, ng Kapuso Network at Kapamilya Network or ABS-CBN para sa It's Showtime. Of course, nakikita natin si Vice Ganda na nakalagay naman yan, "It's a beautiful day." Ang saya-saya niya for today's video because nga, ayun na, magkakaroon na ng bagong tahanan ang It's Showtime. Hindi na nga lang GTV o the sister company o yung mas maliit na TV network ang kanya dahil sa ngayon number one network talaga ang GMA, so doon na sila mailalagay, kaya naman napakalaking pagbabago ito na nga yung good news na sinasabi ni Vice Ganda, pero syempre napakalaking obligasyon din ito talaga sa kanila. Kailangan ma-maintain nila or mapataas talaga nila yung rating na yan kasi nga 'di ba, actually nung nawala ang Eat Bulaga, nawala ang tahanang pinakamasaya at pinalete yung mga pelikula, mas tumaas ang rating. Sa totoo lang, makikita naman yan ha. For example, ngayon nasa 3.2, 3.4, 3.8. Yung mga movies, umaabot siya ng 4.8. Pero sa totoo lang, napakababa ng ratings na yan kumpara nung araw. Remember, dapat ang labanan ng rating nung araw, ang labanan dapat nasa 14 ang pinakamababa o tapos umabot ka ng 21%, mataas na yun, bongga na yun. Pero ngayon nga nasa 4%. Naaalala niyo pa ba nung Aldab, 'di ba? Talagang ang taas-taas ng rating, halos umabot ng 50 plus, samantalang ang Showtime noon ay napakababa ng mga 4% to 7%. So, ngayon yung Showtime na yon na rating na pinakamababa, yun na ngayon ang mataas sa TV. Kaya sa totoo lang, when I talk to mga taga Itbulaga, yung staff doon, the production staff, ang sinasabi nila, hindi naman yung kalaban nila ay yung kalaban nilang show. So, hindi yun ang talagang number one concern nila, yung kalaban. Wala yun eh. Ang mas kinakalaban nila ngayon ay kung paano ibabalik ang mga manonood, ang mga televiewers na tumutok ulit sa telebisyon. Kasi, to be honest, let's face it, para yung dyaryo rin para yung print dyaryo na ngayon, talagang pakonti na ng pakonti, di ba? Maraming ang dyaryo na wala ng print version, kundi online na lang talaga sila. So, ganun din sa TV. Talagang, mas gusto ng manood ng mga tao, dito sa Pilipinas especially. Actually, medyo late na nga tayo kasi sa ibang bansa, gano'n na talaga, nauna na sila. Sa atin, mas gusto na ngayon manood, di ba, sa mga streaming app, yung iba social media na rin nanonood, at yung iba naman, talagang nanonood din sa, mas gusto na nila yung mga Netflix, at kaya, yun nga, kung ano mga streaming app ang mga mas benta at mas sikat ngayon. So, yung TV, the mainstream TV na wala na. So, kaya naman nakikita nyo, again, ulitin ko, bumababa ang ratings nila at hindi talaga, at sana itong competition na to makatulong. Kasi I remember nung nangyari yung paglipat ng GMA ng Eat Bulaga sa TV5, tumaas ang rating nung kahit papaano umaabot ng, pero ngayon back to naman 3.4, 3.8%. Masyadong mababa talaga yon. But anyways, ganun talaga ang buhay, nagbabago. Pero tingnan natin kung makakatulong nga itong magandang laban na ito, bakbakan na naman ng Showtime at ang Eat Bulaga. And of course, madadagdagan pa nga ng sabi nga, back to back ang Eat Bulaga at si Willie Revilla. Ano kaya namang back to back ng Showtime, yun, di ba, yung TikTok clock rin. TikTok clock. Tama naman pala si Pokwang na wala pa siyang idea kung totoo nga yun. Kasi when I talked to her, sinabi niya talaga wala siyang idea kung sila yung ipapalit. Anyways, alam naman natin na hindi madali ang maggumawa ng noontime show. Kasi ito talaga, paagaw talaga to, paramihan ng pera dito. Kailangan talaga marami kang ilalabas. At yun ang meron dati, ang Tape Incorporated or ang TVJ official ngayon. Nagagawa nila yon simply because yun talaga doon talaga pumapasok yung concept na yun, yung forte na yon. At yung mga advertisers ready naman to support that, di ba? So, ngayon kasi ang GMA, I guess, sabi nga nung nakausap ko, ang hirap gumawa ng noontime, ng variety, yung ganyan, ng GMA. Simply because, busy nga ang kanilang mga artista din. Kumbaga hindi rin ganun karami yung pwedeng ilagay na poste. Like, sino ba ilalagay nyo? Sila Marian, sila Alden, etc., sila Hart, or sila Bea, yung mga malalaking artista, nasa prime time na sila, di ba? So, medyo mahirap talaga. Nakita nyo nga daw sa AOS, yung
yung Sunday show ng GMA, di ba? Nakikita nyo naman nun, talagang sila Julian, sila pa rin yung mga artista. So, mahirap naman yung sila pa din ang ilalagay dun sa pang Mondays to Saturdays. So, yun yata ang nagiging issue. But anyways, tignan natin kung malaking tulong talaga ito. No? Ako gusto kong mabuhay muli ang telebisyon kasi natatandaan ko na matindi ang balitaktakan talaga kung sino talaga ang number one tala. Gusto ko yung version nung era na yon na may talakan portion sa mga magkabilang kampo. Pero, sana nga maibalik. Parang pelikula din yan na humina nung Metro Manila Film Festival lang malakas. Pero ngayon talagang ayun na naman, mahina na naman, back to zero na naman talagang as in parang nilalangaw na naman ng mga pelikula sa takilya. Ang parang pinapanood lang ay mga Hollywood films pa rin. Well, I guess, abangan na lang natin mamayang 4 p.m. And I'm sure naman, nakita nyo naman yan live sa lahat at nagkakandara pa na rin ang mga iba sa pagko-comment. Sabi nga, ang Showtime certified GMA na. Aba, sa totoo lang, ang GMA naman din makikinabang dito. Imagine, mahahakot mo yung mga audience ng ABS-CBN papunta sa'yo, di ba? Kasi nga, sa bagay, wala namang franchise na talaga ang ABS-CBN. So, ganun talaga ang buhay. So, but anyways, MediaCon plus contract signing, walang MediaCon eh. It's Showtime will air on 5 channels na nakakaloka nga, di ba? Kapamilya Channel, Jeepney TV, A to Z, GTV, at marami pang ibang tune. Well, again, good luck sa Showtime, good luck sa GMA. Ako din, good luck sa Itbulaga. Sana nga ay mabuhay uli ang competition. Sana nga ay maibalik ang interest ng mga manonood talaga, yung ng television. Ako yun ang main concern ko talaga. Ang mabuhay uli ang television, lalo na sa part ng noon time. So, yun lang naman. So, abang-abang mamayang 4 p.m. natin ang mga kaganapan, bong.